Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nakapunta na ba ho kayo sa Intramuros? Aba, o mas kilala po yan sa tawag na The Walled City. Kung hindi pa, aba, ilagay nyo na po yan sa schedule ninyo at alamin ang mga proyektong inilunsad para ho makasabay ang Intramuros sa mabilis na pagbabago ng panahon. Panoorin po natin. Itunuturing na pinakamatandang distrito mula ng itayo ng mga Kastila noong 1906 at kilala sa tawag na Siyudad Morada o Walled City. Isang lugar kung saan nakaukit na sa kasaysayan, ang Intramuros. Hindi alam ng marami na ang Intramuros ay ang orihinal na Maynila. In particular, yung Fort Santiago. Kaya maganda na maalala ang ating nakaraan dito. At pati yung mga foreigners, gusto rin nila yung mga old charm ng mga old cities. So, nung panahon ng digmaan, nawala lahat ang kagandahan ng Maynila. Yung 1979, naisip na itatag ang Intramuros Administration upang mamahala sa orderly restoration and development of Intramuros. After the 1986, ay nalagay sa ilalim ng Department of Tourism. So, yung unang mandate na dagdagan na ng promotion of tourism. Kaya bukod sa pagiging isang mahalagang historical landmark, sikat na tourist attraction din ang Intramuros. Pinaka-pinupuntahang lugar ay ang Fort Santiago, ang gate ng Fort Santiago. Kaya sa mga domestic visitors, particularly yung mga students na sa educational tour nila, kasama ang Fort Santiago dahil doon nga nagmula ang ating national hero bago siya pinatay sa Bagong Bayan. May ilang facilities na rin silang dinadagdag para masulit ang tour. Lahat yan posible sa pagtutulungan ng Intramuros Administration at ng Department of Tourism. Intramuros Administration may tinatayo kaming museo, no? Dahil napakarami ng antique collection ng Intramuros Administration. Punta na po kayo dito at tingnan nyo kung ano yung mga improvements na nagawa ng Intramuros Administration at ng Department of Tourism para pagandahin palalo ang historic walled city of Intramuros. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon, nakatutuwang isipin na patuloy ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga makasaysayang lugar tulad ng Intramuros dahil bahagi sila na nakaraang mamanahin ng mga susunod na henerasyon. Balitang pang-turismo naman po tayo. Ngayong buwan, higit pa nating makikilala ang ahensya sa likod na makulay na turismo sa bansa dahil opisyal nang inilunsad ng Department of Tourism sa pakipagtulungan ng Presidential Communications Operations Office at ng PTB4 ang iTravel Pinas. This is just the beginning and we have a long way to go. iTravel Pinas. It's not just your everyday tourist magazine show, pero they also target problem areas and offer solutions by connecting the right people with the right department in order to solve a problem. In turn, it of course will enhance the locality and promote tourism. Mapapanood ang iTravel Pinas tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Kasama rito ang mga programang maghahatid ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa turismo, ang Wonderful Pinas tuwing Lunes ng gabi, at Travel Pass tuwing Miyerkules ng gabi. Kaya tutok na sa PTB4 at samahan ninyo kaming libutin ang Pilipinas.